Sa isang masikip na barangay sa pusod ng Quezon City, kung saan ang mga bahay ay magkakadikit na tila mga posporong isiniksik sa kahon, ang buhay ay dumadaloy sa isang pamilyar na ritmong puno ng ingay at sigla. Ang umaga ay nagsisimula sa tilaok ng mga manok na naligaw sa syudad, sa tunog ng mga tricycle na humaharurot sa makikitid na eskinita, at sa amoy ng sinangag at pritong isda na nagmumula sa bawat kusina. Ngunit isang araw, sa isang sulok ng barangay Santa Clara na karaniwang abala, ang pamilyar na samyo ng umaga ay hinalinhan ng isang kakaibang alingasaw na gumapang mula sa bahay ng isang mag-asawang kilala sa pagiging mailap at bihirang makisalamuha. Noong una, inakala ng mga kapitbahay na ito'y amoy lamang ng basurang hindi pa nakokolekta o marahil ay nabubulok na pagkain na naiwan sa labas. Subalit habang tumataas ang sikat ng araw, ang amoy na tila pinaghalong matapang na pabango at nabubulok na laman ay lalong tumindi, isang kabahong nagpapabigat sa dibdib at nag-iiwan ng metalikong lasa sa dila. Nagkatinginan ang mga residente sa eskinita, ang kanilang mga matay puno ng pagtataka at pag-aalala. Mayroong mali. Isang bagay na hindi pangkaraniwan ang nagmumula sa loob ng kusina ng bahay na iyon. Ilang kapitbahay, sa pangunguna ni Aling Rosa, isang biyudang kilala sa pagiging mapagmatsyag, ang naglakas loob na kumatok sa pinto. Elena! Marco! Ayos lang ba kayo? Sigaw nila, ngunit tanging katahimikan ang sumagot. Nang sa wakas ay bahagyang bumukas ang pinto, sumilip ang mukha ni Elena, ang asawa. Isang pilit na ngiti ang nakapaskil sa kanyang labi, tila may itinatagong malaking lihim sa kanyang likuran. Pasensya na po sa amoy, nagluluto lang po ako. Medyo naparami yata ang patis sa nilaga ko, sabi niya sa maikling tinig. Ngunit ang makapal na singaw na namumuo sa likod niya, kasama ang mahinang kalansing ng isang malaking kaldero na patuloy na naririnig mula sa loob, ay lalong nagpatibay sa kanilang hinala. Nang ang baho ay naging halos hindi na matiis at walang malinaw na paliwanag, isang residente ang tumawag sa himpilan ng pulisya. Ilang opisyal ang dumating at agad na naramdaman ang parehong bagay. Hindi iyon simpleng amoy ng sunog na ulam. Mayroon itong ibang patong, isang amoy na nagpapatindig ng balahibo at nagpapahiwatig ng isang bagay na mas masahol pa. At ang mas nakapagtataka, nang pumasok ang mga pulis sa sala, natagpuan nila ang isang bahay na malinis, masyadong malinis. Ang sahig ay kumikinang na parang kapupunas lang, walang bahid ng alikabok ang mga mesa, at wala ni isang gamit ang wala sa lugar. Habang iniinspeksyon ng mga pulis ang paligid, ang mga mata ni Elena ay nanatiling nakatutok sa pinto ng kusina, tila takot na may sinumang humakbang papalapit doon. Ang maliit na kilos na iyon ay sapat na upang magpalitan ng tingin ang isang bihasang investigador, si Detective Cruz, at ang kanyang kasama. Sa maraming kaso na kanyang hinawakan, ang labis na kalinisan ay madalas na hindi senyales ng kasipagan, kundi ng pagtatangkang burahin ang lahat ng bakas. Si Aling Rosa, ang kapitbahay, ay lumapit at bumulong sa isang pulis, "Sir, hindi po amoy ng rekado yan. Kagabi po, rinig na rinig ko ang tunog ng malaking kaldero na hinahalo ng matagal. Hanggang hating gabi walang tigil." Nanigas ang mukha ni Detective Cruz. Ang maliit na impormasyong iyon ang unang piraso ng palaisipan na nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Humingi ng pahintulot ang mga pulis na silipin ang kusina. Mahinahon ngunit mariing tumanggi si Elena, sinasabing napakagulo pa raw doon. Ngunit ang sagot niyang iyon, sa halip na magpakalma, ay lalong nagbukas sa pinto ng pagdududa. Walang anumang sulok sa bahay na iyon ang mukhang magulo, maliban sa kusina na ngayon ay kanyang pinoprotektahan na parang isang huling kuta. Nang sa wakas ay humakbang si Detective Cruz palapit sa pinto ng kusina, isang pangungusap ang pumasok sa kanyang isipan, kung may itinatago man siya, siguradong nasa likod ng pintong ito. At sa sandaling iyon, isang madilim na kutob ang gumapang sa isipan ng lahat ng nakatayo sa bahay na iyon. Isang bagay na higit na mas nakapangingilabot kaysa sa amoy ng sunog na pagkain. Isang bagay na iyayanig sa buong komunidad dahil ang nangyayari sa loob ng kusinang iyon ay hindi lamang isang simpleng sikreto, kundi ang simula ng isang madilim na kwentong nakalibing sa likod ng isang tila ordinaryong pagsasama. Sa wakas, umupo si Elena sa isang silya sa sala, ang kanyang katawan ay bahagyang nanginginig, ngunit ang kanyang mukha ay pilit na pinatatatag. Ang kanyang mga mata ay nagbabadyang lumuha,
tila ginagampanan niya ang isang papel na matagal na niyang inihanda upang pagtakpan ang isang bagay na ayaw niyang mabunyag. Huminga siya ng malalim bago magsalita, sinasabing umalis ang kanyang asawang si Marco matapos ang isang maliit na pagtatalo tungkol sa kanilang pinansyal na kalagayan. Iginiit niyang umalis ito ng walang gaanong paliwanag dahil sa biglaang pagsiklab ng emosyon. Sinabi niyang balak daw ni Marco na magtrabaho sa Cebu upang ayusin ang kanilang buhay, ngunit ang kanyang boses ay tila alanganin at hindi lubos na kapanipaniwala. Ipinagpatuloy niya ang kanyang kwento habang ang kanyang mga kamay ay walang tigil sa pagkukuyom sa dulo ng kanyang duster. Idinagdag niya na sa mga nakalipas na araw, ang kanilang pagsasama ay medyo naging tensyonado dahil sa lumalalang problema sa pera at sa pagbabago ng ugali ng kanyang asawa, na inilarawan niyang bilang madaling mag-init ang ulo at mahirap kausapin. Anya, hindi na umuwi si Marco simula nang umalis ito at hindi na rin makontak ang cellphone nito, kahit ilang beses na niyang sinubukang tawagan. Dahan-dahang yumuko si Elena, na para bang naghahanap ng mga alaala na susuporta sa naratibong nais niyang buuin. Idinagdag pa niya na si Marco ay isang taong mahirap hulaan kapag nagagalit. Bawat pangungusap na lumalabas sa kanyang bibig ay tila isinasaayos, dahil ang tono ng kanyang pagsasalita ay nagbabago mula sa mahina patungo sa pagiging mas madrama habang sinusubukan niyang ilarawan ang sarili bilang isang asawang iniwan ng walang malinaw na dahilan. Sinabi niyang labis siyang nag-aalala ngunit hindi naglakas loob na mag-report kaagad sa pulisya dahil sa takot na isiping nag-o-overreact lamang siya at naniniwala siyang babalik din ang kanyang asawa kapag humupa na ang galit nito. Ngunit si Detective Cruz, na nakikinig sa bawat detalye, ay nagsimulang makapansin ng mga hindi pagkakapare-pareho. Lalo na nang ipaliwanag ni Elena ang dahilan ng pag-alis ng kanyang asawa, na tila napaka-generic at walang konkretong impormasyon. Ang mga kapitbahay na nakatayo malapit sa pinto ay nagsimulang magbulungan. Alam nilang bihirang makitang nag-aaway ang mag-asawa, sa katunayan, halos hindi sila nakakarinig ng sigawan mula sa loob ng bahay. Dahil dito, ang pahayag ni Elena ay lalong naging kahina-hinala, lalo na't inilalarawan niya si Marco bilang isang lalaking mainitin ang ulo, samantalang kilala ito ng mga kapitbahay bilang isang palakaibigan at pasensyosong tao. Pinagmasdan ni Detective Cruz ang maliliit na pagbabago sa ekspresyon ni Elena sa tuwing babanggitin niya ang pangalan ng kanyang asawa, na para bang may mabigat na pasanin siyang pilit na itinatago sa likod ng maingat na binuong mga salita. Nang tanungin ng isang pulis kung may nawawalang gamit o anumang dinala si Marco nang umalis, nagmamadaling sumagot si Elena na isang maliit na baglang na mailamang damit ang dala nito, ngunit halatang hindi siya sigurado sa sarili niyang sagot. Napansin ng investigador ang kanyang mga kamay na hindi tumitigil sa pagkilos, tulad ng isang taong sinusubukang pakalmahin ang sariling pagkabalisa. Samantala, ang kanyang mga mata ay paulit-ulit na sumusulyap sa direksyon ng kusina na nananatiling sarado. Ang kilos na ito ay hindi nakaligtas sa pansin ng mga pulis. Sa maraming kaso, ang mga taong may itinatago ay kadalasang nagpapakita ng lengguwahe ng katawan na puno ng hindi pagiging komportable. Muli niyang inulit na umalis ang kanyang asawa matapos mag-away dahil sa pera, ngunit naitala ng investigador na walang anumang ebidensya na sumusuporta sa kwentong iyon, at wala ring kapitbahay na nakarinig ng anumang gulo sa araw na kanyang tinukoy. Sinubukan muli ni Elena na idiin na hinanap niya ang kanyang asawa, ngunit lalong naging garalgal ang kanyang boses nang ang mga tanong ng pulis ay nagsimulang tumutok sa maliliit na detalye ang nakaligtaan niya. Sinabi niyang masyado siyang nababalisa para lumabas ng bahay, kaya hindi siya naglakas loob na maghanap sa labas ng kanilang lugar, umaasang kusang uwi si Marco kapag kalmado na ito. Nagtanong si Detective Cruz ng isang simpleng katanungan, kung may pamilya o kaibigan ba si Marco sa Cebu na maaaring tawagan. Muli, nagbigay si Elena ng isang malabong sagot na para bang inuulit lamang niya ang isang kwentong hindi niya ganap na kabisado. Nang tanungin kung kailan niya huling nakita ng personal ang kanyang asawa, sumagot siya matapos ang isang hindi natural na mahabang paghinto, na tila maingat na pinipili ang kanyang mga salita upang hindi makalikha ng bagong kontradiksyon. Itinala ng mga pulis ang lahat ng ito, na pagtatantong habang dumarami ang sinasabi ni Elena, lalong lumalayo ang katotohanan sa naratibong kanyang itinatayo. Sa huli, napagtanto ni Detective Cruz na ang kwento ni Elena ay tila makatuwiran, ngunit masyadong makatuwiran at masyadong malinis para sa isang pangyayaring karaniwang puno ng emosyonal na kaguluhan.
Ang pagkalito at pabago-bagong salaysay ni Elena ay parang isang manipis na kumot na pilit na ipinantatakip sa isang bagay na mas malaki at mas madilim. At sa likod ng bawat salitang kanyang binibigkas, mayroong nanginginig, isang banayad na takot na hindi nagmumula sa pagkawala, kundi sa posibilidad na ang kasinungalingang kanyang binuo ay unti-unting guguho sa harap ng lahat. Si Detective Cruz, na mula pa sa simula ay binabantayan ang bawat salita ni Elena, ay nagsimulang makaramdam ng mga banayad na pagkakaiba sa kanyang tila ensayadong pagsasalita. Tila maingat niyang pinipili ang bawat pangungusap upang maiwasan ang mga detalyeng maaaring magbunyag ng isang bagay na mas madilim. Tumayo siya sandali sa sala, pinagmamasdan ang bawat sulok ng sobrang linis na bahay, na pagtatantong wala ni isang bagay doon ang nagpapahiwatig na may isang taong umalis sa gitna ng galit o pagmamadali. Sa maraming kasong hinawakan niya, ang isang bahay na iniwan ng mag-asawang nag-away ay halos laging may maliliit na bakas ng gulo, ngunit sa bahay na ito, wala ni katiting na palatandaan. Nang subukang itanong muli ng investigador ang ilang puntong nauna nang sinabi ni Elena, napansin niyang bahagyang nagbabago ang kanyang mga sagot, lalo na kapag tinatanong tungkol sa eksaktong oras ng pag-alis ng kanyang asawa o ang mga detalye ng kanilang pagtatalo. Ang maliliit na pagbabagong ito ay hindi sapat upang patunayan ang isang malinaw na kasinungalingan, ngunit sapat na upang ipakita na may itinatago sa likod ng kanyang naratibo. Napansin ng investigador na sa tuwing ang tanong ay tumutukoy sa isang sensitibong paksa, otomatikong lumilihis ang tingin ni Elena patungo sa kusina, na para bang ang lugar na iyon ang pinagmumulan ng kanyang pagkabalisa at sentro ng lihim na nais niyang protektahan. Samantala, isang pulis ang nagsagawa ng mabilis na inspeksyon sa bakuran at natuklasang walang anumang palatandaan ng di pangkaraniwang aktibidad na susuporta sa sinasabi ni Elena na nagmamadaling umalis ang kanyang asawa. Maging ang mga tsinelas at sapatos na karaniwang ginagamit ni Marco ay maayos pa ring nakasalansan sa may pintuan. Ang maliit na detalyeng ito ay nagdagdag sa mahabang listahan ng mga katanungan sa isipan ng investigador. Kung talagang umalis si Marco upang magpalamig, dapat ay may kahit isang personal na gamit na nawawala o isang maliit na pagbabago sa ayos ng bahay, ngunit ang katotohanan ay kabaligtaran. Lahat ng gamit ni Marco ay nasa kanilang tamang lugar, na para bang hindi siya kailanman umalis. Humingi ng karagdagang impormasyon ang investigador mula sa mga kapitbahay tungkol sa huling aktibidad ng mag-asawa, at halos lahat ay nagsabing hindi sila kailanman nakarinig ng malakas na pagtatalo o malakas na pagsara ng pinto na maaaring magpahiwatig ng isang malaking away. Ang mga testimonya na ito ay lalong nagpahina sa kwento ni Elena, dahil ang kanyang salaysay tungkol sa isang matinding pagtatalo ay walang sinumang saksi. Nagsimulang bumuo ng isang pattern si Detective Cruz sa kanyang isipan, na pagtatantong ang kwento ni Elena ay naglalaman ng napakaraming butas, habang kasabay nito ay labis na madrama, na hindi tumutugma sa mga pangyayari sa labas. Sa kanilang patuloy na pag-uusap, muling sinubukan ni Elena na idiin na umalis ang kanyang asawa dahil sa hirap ng buhay, ngunit nahuli ng investigador ang banayad na panginginig sa kanyang boses na lalong naging hindi matatag. Lalo na nang tanungin siya tungkol sa kinaroroonan ni Marco bago nagsimulang kumalat ang kakaibang amoy. Ito ay nagdulot ng malaking tanong sa isipan ng investigador. Bakit ayaw pag-usapan ni Elena ang mga nangyari sa paligid ng kusina, at bakit siya tila labis na kinakabahan sa tuwing may pulis na papalapit sa lugar na iyon? Napansin din niya na ang naratibo ni Elena ay nagsisimulang bumuo ng isang paulit-ulit na depensibong pattern, tulad ng isang salarin na gustong magtago, ang paggamit ng labis na emosyon bilang isang paraan ng paglihis ng atensyon. Sa isang mas mahinahong tono, tinanong muli ni Detective Cruz si Elena kung kailan niya huling nakita ng personal ang kanyang asawa, ngunit sumagot siya matapos ang isang napakahabang paghinto, na para bang sinasala niya ang mga posibleng sagot na hindi sasalungat sa kanyang mga naunang sinabi. Ang sagot ay tila napaka-artipisyal para sa investigador. Ang isang taong tunay na nawawalan ay karaniwang sumasagot ng agaran batay sa emosyonal na alaala, hindi batay sa pagkalkula ng isang salaysay. Mula sa puntong iyon, lalong lumakas ang hinala ni Detective Cruz, dahil tila binabago ni Elena ang kanyang kwento sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang malinaw na senyales ng hindi pagsasabi ng totoo. Sa gitna ng sitwasyon, hindi mayali sa isip ng investigador ang kakaibang amoy na patuloy na gumagapang mula sa kusina, kahit na binuksan na ang mga bintana upang mabawasan ang tindi nito. Ang amoy na iyon ang naging pinakamalakas na elemento na kumumbinsi sa kanya na may nangyari sa loob ng bahay,
at ang kwento ni Elena ay isang manipis na tabing lamang na sumusubok pagtakpan ang isang bagay na mas malagim. Mabilis siyang bumuo ng isang estratehiya sa kanyang isipan na pagtatantong ang susunod na hakbang ay kailangang gawin ng maingat. Ang naratibo ni Elena ay hindi lamang isang simpleng kasinungalingan, kundi malamang na bahagi ng isang malaking pagsisikap na itago ang mga bakas. Nang muling pagmasdan ni Detective Cruz ang ekspresyon ni Elena, ang mga matang hindi mapakali, ang mabigat na paghinga, ang mga kamay na walang tigil sa pagkuyom ng damit, napagtanto niyang tama ang kanyang kutob mula pa sa simula. Mayroong isang bagay sa likod ng kusina na hindi pa nasasagot, at ang babaeng ito ay labis na natatakot na ito ay matuklasan. Sa mabagal ngunit determinadong hakbang, sumenya si Detective Cruz sa kanyang team na maghanda para sa isang mas malalim na pagsisiyasat. Alam niyang nagsisimula pa lang ang imbestigasyon, ngunit ramdam din niya na ang katotohanan ay hindi na maitatago ng matagal, lalo na't bawat maliit na detalye ay tumuturo sa isang konklusyon na ayaw aminin ng sinuman sa bahay na iyon. Matapos maitala ang iba't ibang kakatwang lumabas sa kwento ni Elena, humingi ng pahintulot ang mga pulis na pumasok sa kusina. Bagamat sinubukan ni Elena na patagalin ang oras sa mga dahilang marumi raw at hindi kaaya-ayang tingnan ang lugar, nagpatuloy pa rin si Detective Cruz, buo ang paniniwala na ang mahalagang sagot ay nasa likod ng pintong iyon. Nang dahan-dahang itinulak ang pinto ng kusina, ang masangsang na amoy na dati bahagya lamang ay biglang sumingaw ng mas malakas, na para bang lumabas mula sa isang maliit na siwang na matagal ng pilit na tinatakpan ni Elena. Napigil ni Detective Cruz ang kanyang hininga, sinusubukang unawain kung ano talaga ang pinagmumulan ng amoy na iyon, wala kasing anumang uri ng rekado sa kusina ang makalilikha ng ganoong kabaho. Sa gitna ng silid, isang malaking kalderong gawa sa aluminyo ang nakapatong sa kalan na mainit pa. Ang labas nito ay may namumuong hamog na tila kagagamit lang sa isang lutuin na nangangailangan ng mahabang oras. Maingat na nilapitan ng investigador ang kaldero, napansin ang mga tuyong mansa ng kulay kape sa gilid nito. Bagamat mabilis itong sinubukang takpan ni Elena, gamit ang isang basang basahan, habang sinasabing kaluluto lang niya ng sopas para sa almusal. Ang kanyang paliwanag ay tila nagmamadali at hindi tugma sa kondisyon ng kaldero na naglalabas pa rin ng init, na para bang may isang matagal na proseso ng pagpapakulo na katatapos lang bago dumating ang mga pulis. Ang sahig ng kusina ay mukhang kakaiba, ang ibabaw nito ay kumikinang na parang bagong lampaso, ngunit ang amoy na nagmumula rito ay lalong nagpatibay sa hinala ng investigador na ang paglilinis ay ginawa ng minadali, hindi bilang bahagi ng pang-araw-araw na gawain. Malapit sa drain, ang kulay ng tubig ay mas matingkad kaysa karaniwan, na tila may mga bagay na itinapon doon na nag-iwan ng bakas na mahirap tanggalin kahit papaulit-ulit na binuhusan ng tubig. Nakita ni Detective Cruz na lalong nabalisa si Elena at nagsimulang tumayo ng napakalapit sa drain na para bang may sinusubukan siyang itago. Sa isang sulok ng kusina, may ilang malalaking gamit sa pagluluto na tila hindi karaniwan para sa 2 tao lamang, lalo na't ang laki ng mga ito ay mas angkop para sa pagluluto sa malaking okasyon kaysa sa pang-araw-araw na pangangailangan. Hinawakan ng investigador ang isang malaking sandok na gawa sa metal at nalamang mainit pa ang hawakan nito. Isang senyales na ginamit ito ilang sandali bago pumasok ang team sa bahay. Nang bahagya niya itong iangat, may tumulong malapot na likido mula sa dulo nito, na naging dahilan upang magkatinginan ang ibang pulis ng may seryosong tingin. Samantala, patuloy na nagbibigay ng mga dahilan si Elena, na lalo lamang nagdagdag sa listahan ng mga kakatwa. Sinabi niyang madalas siyang magluto ng maramihan para iimbak, ngunit wala ni isang lalagyan o nakahandang pagkain na sumusuporta sa kanyang paliwanag. Nagsimulang maghinuha ang investigador na ang kanyang mga dahilan ay lalong hindi tumutugma sa nakikita, dahil ang kusina ay masyadong malinis para sa isang taong di umano irregular na nagluluto ng maramihan. Wala ring tumpok ng maruruming pinggan, tira-tirang sangkap, o gamit sa pagluluto na karaniwang makikita sa isang bahay na tulad nito. Nang lumapit ang investigador sa lababo, nakita niya ang isang manipis na mansa sa pagitan ng mga baldosa na tila hindi pa ganap na nalinis. Bagamat sinubukan itong pagtakpan ni Elena, sinasabing natapong rekado lang iyon, ang kulay at amoy nito ay iba sa karaniwang mga pampalasa. Ang kondisyong ito ay lalong nagpatibay sa hinala na ang kusina ay ginamit hindi para magluto ng pagkain, kundi para itago ang isang bagay na maseryoso. Yumuko ang investigador at pinag-aralan ang pattern ng paglilinis sa sahig.
Natuklasan niyang ang ilang bahagi ay mas mariing kinuskos kaysa sa iba, na para bang mayroong isang matigas na mansa na pilit na tinatanggal. Sa isang maliit na mesa malapit sa bintana, may isang kutsilyo na napakalinis ng ibabaw, masyadong malinis para sa isang kutsilyong regular na ginagamit. Dahil dito, sinuri ng investigador ang gilid nito at napansin ang hindi pantay na pattern ng paglilinis, na tila kinuskos ng may matinding puwersa. Sinubukan ni Elena na ipaliwanag na kalilinis lang niya ng lahat ng gamit sa kusina, ngunit ang kanyang lalong nababalisang kilos ay lalong kumumbinsi sa investigador na ang kwentong iyon ay bahagi lamang ng naratibong kanyang nilikha. Ang katahimikang bumalot sa kusina ay lalong kumapal habang pinagmamasdan ng investigador ang buong silid. Nararamdaman ang pagkailang na dulot ng kombinasyon ng amoy, labis na kalinisan, at depensibong pag-ugali ni Elena. Bawat segundong lumilipas ay lalong nagpapatunay na wala ni isang elemento sa kusinang iyon ang sumusuporta sa kwento ni Elena tungkol sa kanyang asawang umalis. Tumayo ng tuwid si Detective Cruz at muling tiningnan ang buong silid, na pagtatantong anuman ang nangyari rito ay nag-iwan ng bakas na hindi ganap na mabubura ng kamay ng tao. Sa sandaling iyon, naunawaan niya na ang kusinang ito ay hindi lamang lugar ng pagluluto, kundi posibleng pangunahing entablado ng isang pangyayaring sinadyang burahin sa paraang napakabilis at puno ng pagkabalisa. Dahan-dahan ngunit may determinasyon, sumenya siya sa kanyang team na itala ang lahat ng natuklasan at ihanda ang mas malalim na pagsisiyasat. Alam niyang itinatago ng bahay na ito ang isang malaking sagot, at halatang hindi handa si Elena kung sakaling mabunyag ang katotohanan. Ngunit anuman ang kanyang itinatago, sigurado ang investigador na ang katotohanan ay nagsisimula ng gumapang palabas sa mga siwang ng kusinang ito, at malapit nang gumuho ang lahat ng kanyang kasinungalingan. Matapos ang paunang pagsisiyasat na puno ng mga kapansin-pansing kakatwa, nagpasya si Detective Cruz na gawin ang susunod na hakbang, maglagay ng isang maliit na team para sa malayo ang pagmamanman. Bawat detalyeng natuklasan nila sa loob ng bahay ay nagpapahiwatig na malaki ang posibilidad na may itinatago si Elena na ayaw niyang malaman ng sinuman. Naghanap ang team ng isang lugar sa isang kalapit na eskinita na may malinaw na tanaw sa bahay at naglagay sila ng isang maliit na kamerang itinago sa isang tumpok ng mga gamit upang hindi mapansin. Ang pagmamanman ay isinagawa ng walang ingay at walang ilaw dahil nais nilang obserbahan ang natural na aktibidad sa bahay nang hindi nagdudulot ng anumang hinala. Sa unang gabi, ang paligid ng bahay ay tila tahimik, bagamat ang ilang kapitbahay ay hindi pa rin komportable sa mahinang amoy na dala ng hangin na lalong nagpadagdag sa tensyon sa lugar. Napansin ng team na mas maagang pinatay ang mga ilaw sa bahay kaysa karaniwan, ngunit wala namang ibang kahina-hinalang aktibidad. Gayunpaman, sinabihan ni Detective Cruz ang team na manatiling alerto at huwag munang gumawa ng konklusyon. Sa kanyang karanasan, ang kakaibang katahimikan na tulad nito ay madalas na isang senyales na may isang taong nagpaplano ng susunod na hakbang. Sa ikalawang gabi, nakunan ng kamera ang isang mas kapansin-pansing aktibidad. Si Elena ay naglalakad ng pabalik-balik sa likod bahay. Ang kanyang mga hakbang ay kinakabahan na para bang tinitiyak na walang sinumang nakatingin sa kanya. May dala siyang isang timba na mukhang mabigat at ibinuhos ang laman nito sa kanal sa gilid ng bahay. Pagkatapos, bumalik siya sa kusina na may tensyonadong mukha, kahit mula sa malayo. Itinala ng team ang aktibidad na ito bilang isang mahalagang pangyayari dahil walang lohikal na dahilan para magtapon ang isang tao ng kung anuman nang nagmamadali sa gitna ng gabi at walang sapat na ilaw. Habang lumalalim ang gabi, muling binuksan ni Elena ang kalan, at ang tunog ng kalansing ng metal ay muling narinig, bagamat mahina dahil napipigilan ng mga pader ng bahay. Ipinakita ng pagmamanman na halos palaging may ginagawa si Elena sa kusina sa mga oras na tulog na ang karamihan. Nakita ni Detective Cruz ang isang paulit-ulit na pattern, ang ugali ng pagluluto o pagpoproseso ng isang bagay na malaki na hindi tugma sa karaniwang buhay may asawa, lalo na para sa isang babaeng nagsasabing stress at walang ganang kumain dahil sa pag-aaway nila ng kanyang asawa. Sa ikatlong gabi, naitala ng team ang isang aktibidad na lalong kumumbinsi sa investigador na sinusubukan ni Elena na burahin ang mga bakas na may kaugnayan sa pagkawala ni Marco. Nahuli ng kamera ang anino ni Elena na buhat-buhat ang isang malaking sako na mukhang mabigat, kinalagkad ito malapit sa pintuan sa likod at huminto ng ilang beses na tila naghahabol ng hininga bago ipagpatuloy ang kanyang ginagawa.
Binuksan niya ang sako at ibinuhos ang bahagi ng laman nito sa isang timba, pagkatapos ay dinala ang timba pabalik sa kusina ng tila hirap na hirap. Ang kanyang kilos ay naglalarawan ng matinding pagod, ngunit kasabay nito ay isang takot na hindi niya maitago sa kamera. Bawat maliit na detalye ng aktibidad na iyon ay maingat na itinala ng investigador na nagsimulang bumuo ng isang larawan sa kanyang isipan. Anuman ang kanyang ginagawa sa kusina tuwing gabi ay tiyak na may kaugnayan sa pagtatangkang itapon ang isang bagay na hindi dapat makita ng iba. Hindi kailanman iniiwan ni Elena ang kusina ng matagal, kahit lumabas siya saglit para kumuha ng tubig o magpalit ng timba. Palagi siyang may dalang basang-basahan upang takpan ang kanyang mga kamay, na tila takot na may dumikit doon na maaaring makita. Ang mga kilos na ito ay lalong nagpatibay sa hinala na siya ay sangkot sa isang bagay na higit pa sa simpleng away mag-asawa. Sa ika-4 na gabi, napansin ng team na huminto si Elena sa likod bahay ng medyo matagal, nakayuko na para bang may pinakikinggan o marahil ay pinahihirapan na ng konsensya. Paulit-ulit niyang pinunasan ang kanyang mukha at naglakad-lakad sa parehong lugar bago tuluyang pumasok sa kusina na may mas mabigat na mga hakbang. Nang i-zoom ng kamera, malinaw na nakitang ilang beses siyang tumingin sa bintana ng kusina na tila takot na may makakita sa kung anuman ang nasa loob. Sa ika-5 gabi, sa wakas ay nakuha ng team ang sandaling itinuturing na pinakamahalaga sa investigasyon. Nakita si Elena na may dalang malaking lalagyan patungo sa kanal at ibinuhos ang isang malapot at madilim na likido na agad na nagdulot ng kakaibang reaksyon sa ibabaw ng tubig. Ang likido ay tila masiksik at malagkit kaysa karaniwang tubig, kaya't napagtanto ng investigador na maaaring may organikong materyal na paulit-ulit na itinatapon. Ginawa niya ang lahat sa katahimikan, ngunit ang kanyang tensyonadong katawan ay nagpapakita na patuloy siyang binabagabag ng takot na may makakita sa kanyang ginagawa. Ang masinsinang pagmamanman sa loob ng ilang gabi ay nagbigay ng sapat na larawan sa investigador tungkol sa pag-ugali ni Elena at lalong nagpatibay sa hinala na anuman ang nangyari kay Marco ay hindi limitado sa isang simpleng kwento ng pag-aaway. Bawat recording ay nagpapakita na ang kusina ang sentro ng kahina-hinalang aktibidad at tila ginugugol ni Elena ang halos lahat ng kanyang oras doon paglubog ng araw na para bang may kailangan siyang tapusin ng palihim at walang saksi. Mula dito, naramdaman ng investigador na ang susunod na hakbang ay kailangang maging mas matapang. Habang naghihintay sila, mas malaki ang posibilidad na mawala ang mahahalagang ebidensya. Sa sumunod na gabi, habang ang hangin sa paligid ay nagsimulang lumamig at muling dinala ang mahinang amoy na nagiging dahilan kung bakit ayaw magbukas ng bintana ng mga residente. Pinalaki ng team ang view ng kamera upang subaybayan ang maliliit na kilos sa paligid ng bahay. Ang kamerang nakatago sa likod ng isang tumpok ng kahoy ay nakakuha ng isang eksenang hindi gaanong nakita noon dahil palaging sinisiguro ni Elena na hindi makita mula sa labas ang kanyang mga gawain. Ngunit sa gabing iyon, ang kanyang mga kilos ay medyo mas nagmamadali na naging dahilan upang mas malinaw na lumitaw ang kanyang anino sa kamera, nag-iiwan ng impresyon na siya ay nasa ilalim ng matinding pressure. Nang pumasok si Elena sa kusina habang dala ang isang malaking sako na mukhang mabigat, naitala ng kamera kung paano tumulo mula rito ang isang madilim na likido, nag-iwan ng makintab na baka sa sahig bago niya ito pinunasan ng basang-basahan. Ang lapot ng likido ay iba sa karaniwang tubig, kaya't agad na napagtanto ng investigador na hindi ito basta-bastang basura mula sa kusina. Ang paulit-ulit na pagsulyap ni Elena sa pinto at bintana ay nagdagdag sa paniniwalang alam na alam niyang hindi dapat makita ang kanyang ginagawa. Nakita ng team si Elena na inilagay ang sako malapit sa kalan, pagkatapos ay kinuha ang malaking timba na naunang nakita sa ilalim na estante. Sa isang tila mabigat na kilos, ibinuhos niya ang bahagi ng laman ng sako sa timba. Malinaw na nakunan ng kamera kung paano tumalsik ang madilim na likido at dumikit sa lupa bago niya ito binuhusan ng tubig. Agad na minarkahan ng investigador ang sandaling iyon bilang unang mahalagang ebidensya na nagpapakita ng isang sistematikong pagtatangka na itapon ang isang bagay. Sa puntong ito, ang kanilang hinala ay hindi na isang haka-haka, kundi naging isang matibay na paniniwala na ang kusina ay naging sentro ng isang hindi pangkaraniwang gawain. Ilang minuto ang lumipas, dinala ni Elena ang timba na mailamang malapot na likido patungo sa kanal sa gilid ng bahay. Nakunan ng kamera kung paano siya lumuhod, tinitiyak na walang dumadaan, bago ibuhos ang laman nito sa kanal.
Nang dumampi ang likido sa tubig, lumitaw ang maliliit na bula na agad na pumutok, at ang kulay ng tubig sa kanal ay naging mas madilim bago ito tuluyang natunaw sa agos. Ang maliit na reaksyong kemikal na ito ay naging mahalagang palatandaan para sa investigador dahil ipinapakita nito na ang likido ay hindi karaniwang pinaglutuan, kundi isang bagay na dumaan sa matagal na proseso ng pagpapakulo. Bumalik si Elena sa kusina ng nagmamadali, dala ang walang laman na timba. At nang siya ay pumasok, nakunan ng kamera ang isang eksenang nagpatahimik sa buong team. Sa likod ng bahagyang refleksyon sa bintana ng kusina, nakita ang isang malaking kaldero na puno ng makapal na singaw, at hinahalo ito ni Elena gamit ang isang malaking sandok na metal. Tulad ng isang taong tinitiyak na ang laman nito ay pantay na natutunaw. Bawat kilos ay sinusundan ng singaw na tumatama sa ilaw ng kusina, lumilikha ng isang malabong anino na tila tinatakpan ang tunay na laman ng kaldero. Ang eksenang iyon ay sapat na para maunawaan ng investigador na ang ginagawa ni Elena ay hindi simpleng pagluluto, kundi bahagi ng isang prosesong paulit-ulit niyang ginawa sa loob ng ilang gabi. Ang lalong nagpangilabot sa eksena ay nang biglang huminto si Elena, tinitigan ang laman ng kaldero, at umatras ng ilang hakbang na may mukhang mahirap basahin. Ang kanyang kilos ay nagpakita ng takot na may halong pagkabalisa, na para bang siya mismo ay nahihirapan sa kanyang ginagawa. Pagkatapos, nakunan ng kamera kung paano niya hinugasan ang sandok ng napakabilis, kinukuskus ito ng paulit-ulit na tila sinusubukang alisin ang anumang bakas na maaaring maiwan. Bawat kilos na iyon ay malinaw na naitala, at napagtanto ng investigador na ang labis na paglilinis ay hindi isang ugali, kundi bahagi ng isang plano. Sa kasagsagan ng pagmamanman, nakunan ng kamera ang pinakamahalagang sandali na tuluyang nagpabago sa direksyon ng investigasyon. Nang buksan ni Elena ang isa pang malaking sako, isang bagay na tila maliit at maputlang piraso ang nahulog mula sa loob nito, tumalbog sa sahig bago niya ito kinuha ng may panik gamit ang isang basahan. Bagamat hindi sapat ang lapit ng kamera, upang malinaw na makita ang hugis nito, ang kulay at itsura nito ay sapat na para mapagtanto ng investigador na hindi ito isang karaniwang bagay sa kusina. Ang maliit na pirasong iyon ang naging unang visual na ebidensya na posibleng sinusubukan ni Elena na itapon ang isang bagay na may kaugnayan sa katawan ng tao. Ang eksenang iyon ay nagpatayo sa buong team dahil napagtanto nilang hindi na ito tungkol sa isang kakaibang amoy o isang kahina-hinalang kaldero, kundi tungkol sa isang bagay na mas madilim na nagsisimulang mabunyag. Nang isara ni Elena ang pinto ng kusina ng mabilis matapos punasan ang sahig, naunawaan ng investigador na ang sandaling iyon ang nagmarka sa punto kung saan ang investigasyon ay hindi na umiikot sa mga haka-haka, kundi gumagalaw na patungo sa isang matibay na katotohanang hindi maaaring baliwalain. Ang recording ng gabing iyon ang naging unang tunay na ebidensya na anuman ang nangyari sa loob ng bahay ay direktang may kaugnayan sa pagkawala ni Marco. Dahil sa mga datos na nakuha mula sa pagmamanman, nagpasya si Detective Cruz na oras na para sa isang malaking hakbang. Habang naghihintay sila, mas malaki ang posibilidad na mawala ang mahahalagang ebidensya. Alam niyang si Elena ay nakikipag-unahan sa oras, at simula sa gabing iyon, kailangan din nilang makipag-unahan ng mas mabilis. Bagamat ang mga recording mula sa pagmamanman ay nagbigay ng isang malinaw na larawan ng mga kahina-hinalang gawain sa loob ng bahay, napagtanto ni Detective Cruz na ang visual na ebidensya lamang ay hindi sapat na matibay upang dalhin ang kaso sa susunod na antas, lalo na dahil walang konkretong bagay na makapagpapatunay sa pagkakasangkot ni Elena sa isang seryosong krimen. Sa maraming katulad na kaso, alam ng investigador na kung walang malinaw na pisikal na ebidensya na maaaring suriin sa siyentipikong paraan, ang bawat hinala ay mananatiling isang mahinang argumento na madaling pabulaanan sa korte. Ito ang dahilan kung bakit kailangan niyang maging maingat. Bawat padalos-dalos na hakbang ay maaaring magresulta sa pagkawala ng pagkakataong mabunyag ang katotohanang nakatago sa likod ng mga pader ng kusina. Umupo si Detective Cruz sa kanyang pwesto, pinapanood muli ang recording ng nakaraang gabi. Paulit-ulit niyang pinatugtog ang eksena kung saan nahulog ang maliit at maputlang piraso mula sa sako, sinusubukang tiyakin kung ang hugis at itsura nito ay sapat na bilang batayan para sa isang mas malalim na pagsisiyasat. Ngunit kahit nakahinahinala ang recording, alam niyang hindi sapat ang kalidad ng imahe para maging tiyak na ebidensya, kaya't kailangan ng isang mas matibay at formal na hakbang. Isinulat niya ang ilang mahahalagang tala, itinala ang pattern ng kilos ni Elena,
ang bilang ng mga sakong inilipat, at ang mga indikasyon na ang malapot na likido ay ilang beses nang itinapon sa kanal. Nagkaroon ng mabilis na pagpupulong ang team tungkol sa mga susunod na hakbang. Lahat sila ay sumang-ayon na si Elena ay malinaw na gumagawa ng isang bagay na hindi pangkaraniwan, ngunit wala pa ring sapat na legal na batayan para sa isang malawakang paghahalughog ng walang search warrant. Ilang miyembro ng team ang nakaramdam ng pagkadismaya dahil ang mga recording ay nagpapakita ng isang paulit-ulit na pattern na tumuturo sa isang malaking hinala, ngunit hindi pa rin magagamit ng walang suportang legal. Sinubukan ni Detective Cruz na pakalmahin ang kanyang team, sinasabing ang proseso ng investigasyon ay hindi lamang tungkol sa hinala, kundi tungkol sa pagbuo ng isang tulay ng ebidensya na hindi masisira sa korte. Bumuo siya ng isang bagong estratehiya, pagsamahin ang visual na ebidensya sa mga testimonya ng saksi upang palakasin ang batayan para sa pagkuha ng search warrant. Inutusan niya ang isa sa kanyang mga tauhan na muling kausapin ang mga kapitbahay, lalo na si Aling Rosa, na unang nagbigay ng impormasyon tungkol sa kakaibang amoy at sa tunog ng kaldero. Ang isang pare-parehong testimonya mula sa mga saksi ay magbibigay ng mas matibay na pundasyon. Mabilis na kumilos ang team, kinapanayam ang ilang residente, at nakakuha ng karagdagang testimonya na naglalarawan ng mga hindi pangkaraniwang gawain, tulad ng paulit-ulit na ingay mula sa kusina at ang masangsang na amoy na lalong tumindi sa mga nakalipas na araw. Ang mga karagdagang testimonya na ito ay lalong kumumbinsi sa investigador na ang nangyayari sa bahay ay hindi maaaring ituring na normal na gawaing bahay. Nagsimula siyang magsulat ng isang opisyal na ulat na naglalaman ng buod ng investigasyon, kasama ang mga recording at testimonya. Sa ulat, idiniin niya na ang mga kilos ni Elena ay nagpapakita ng isang sistematikong pagtatangka na itapon ang isang bagay ng maramihan, kasama ang labis na paglilinis na tumuturo sa isang malakas na hinala ng pagtatangkang burahin ang mga bakas na may kaugnayan sa pagkawala ng kanyang asawa. Isinama rin niya ang pagsusuri sa pattern ng kanyang pag-ugali na nagpapakita ng labis na pagkabalisa at paulit-ulit na depensibong aksyon tuwing may papalapit sa kusina. Nang iharap niya ang ulat sa kanyang superior, ipinaliwanag niyang ang investigasyon ay umabot na sa isang kritikal na punto. Habang naghihintay sila, mas malaki ang potensyal na mawala ang mahahalagang ebidensya, lalo na't si Elena ay nagsasagawa ng paglilinis at pagtatapon tuwing gabi. Seryosong nakinig ang kanyang superior at naunawaan ang panganib. Matapos pag-aralan ang lahat ng datos, kabilang ang video na nagpapakita kay Elena na nagbubuhos ng madilim na likido sa kanal, nagpa siya ang superior na maisapat ng dahilan para humingi ng search warrant. Nakahinga ng maluwag si Detective Cruz nang malaman niyang tinanggap ang kanilang hiling. Muli niyang tinipon ang kanyang team at nagbigay ng malinaw na instruksyon kung paano isasagawa ang paghahalughog, mula sa pagsusuri sa kusina, sa malaking kaldero, sa kanal, hanggang sa posibleng mga tira-tirang organikong material sa buong bahay. Idiniin niyang kahit mayroon na silang mga visual na ebidensya, kailangan itong gawin ng may presisyon upang hindi masira ang anumang ebidensyang maaaring suriin. Nang gabing iyon, habang si Elena ay muling abala sa kusina at ang hangin ay muling nagdala ng kakaibang amoy, alam ni Detective Cruz na ito na ang isa sa mga huling gabi para kay Elena na ipagpatuloy ang kanyang pagtatangka. Nakatayo siya sa harap ng monitor, matalim ang tingin, na pagtatantong ang susunod na hakbang ay hindi lamang magbubukas sa pinto ng kusina, kundi magbubukas din sa pinto patungo sa katotohanang matagal ng inilibing. Gamit ang opisyal na search warrant, handa na si Detective Cruz na pumasok sa isang bagong yugto ng investigasyon, isang yugto na magtatakda kung ang kanilang mga hinala ay totoo. Kinabukasan, habang si Elena ay nasa loob pa ng bahay na may saradong mga kortina, na tila nais putulin ang lahat ng koneksyon sa mundo sa labas, dumating ang team ni Detective Cruz kasama ang mga scene of the crime operatives, SOCO. Ipinakita nila ang search warrant na ikinagulat ni Elena at hindi na niya naitago ang kanyang pagkabalisa. Sinubukan niyang tanungin ang dahilan ng kanilang pagdating, ngunit ipinaliwanag ng investigador na ito ay isang karaniwang proseso. Nang walang pag-aalinlangan, pumasok ang team sa kusina, ipinapakitang wala silang palalampasing anumang sulok. Sa sandaling iyon, namutla ang mukha ni Elena, at tila nawala na siya ng kontrol sa kanyang depensang dating mukhang maayos at planado. Pagpasok pa lang sa kusina, agad na naramdaman ng mga taga-Soko ang mainit na hangin na nananatili sa maliit na silid,
kahit napatay ang kalan, na para bang may isang proseso ng pagpapakulo na nagpapatuloy sa loob ng ilang araw. Nilapitan nila ang malaking kaldero, at isang ahli forensic ang dahan-dahang binuksan ang takip nito. Hinayaang lumabas ang makapal na singaw na pumuno sa silid ng isang mahinang amoy ng metal na nagpangiti sa lahat. Ang laman ng kaldero ay isang malabong likido na kulay abo, na may manipis na patong ng maliliit na piraso na dahan-dahang gumagalaw sa ibabaw, na tila katatapos lang haluin. Ginamit ng ahli forensic ang isang espesyal na kagamitan upang kumuha ng sample ng likido. Nang ilabas niya ito, malinaw na nakita ang maliliit na pirasong maputla na dumikit sa dulo nito. Hindi ito malaki, ngunit sapat ang siksik nito para malaman na hindi ito galing sa karaniwang pagkain. Agad itong inilagay sa isang steril na lalagyan. Umatras si Elena at sinubukang sabihing mga buto lang iyon ng manok na pinakuluan niya para sa sabaw, ngunit nanginginig ang kanyang boses at hindi maitago ang takot na bumabalot sa kanya. Samantala, sinuri ng ibang opisyal ang ilalim ng lababo at natagpuan ang mga tira-tirang likido na may hindi pangkaraniwang lapot, pati na rin ang maliliit na buo-buong bagay na sumabit sa filter ng drain. Ang mga ito ay mas maputla kaysa karaniwang tira-tirang pagkain at hindi pare-pareho ang hugis, kaya't agad itong minarkahan bilang potensyal na ebidensya. Iniulat ng isang opisyal na ang filter ay tila kinuskos ng mariin, makikita sa mga gasgas nito, ngunit hindi pa rin ganap na naalis ang mga bakas. Sa kabilang panig ng kusina, natagpuan nila ang isang maikling lubid na may mga tuyong mansa. Sinubukan ni Elena na ipaliwanag na para lang iyon sa pagtali ng basura, ngunit isinama pa rin ito bilang ebidensya dahil ang kulay at pagkatuyo ng mga mansa ay hindi tugma sa karaniwang materyales sa kusina. Ang mesa sa kusina, na mukhang malinis, ay sinuri gamit ang ultraviolet light. Nang itutok ang ilaw, lumitaw ang maliliit na pattern na nagpapakita ng mga tira-tirang likido na hindi nakikita ng mata, isang senyales na ang silid ay dumaan sa isang masinsinang paglilinis. Lalong tumindi ang tensyon ng matuklasan ng isang ahli forensic ang isang bilog na bakas ng basa sa sahig, na tila galing sa isang malaking lalagyan na madalas ilagay doon. Ang bilog ay malapot pa rin kahit na ang ibang bahagi ng sahig ay napakalinis. Nang sundan niya ang malabong linya mula sa bilog patungo sa kanal, napagtanto niyang ang pattern na ito ay tumutugma sa recording na nagpapakita kay Elena na paulit-ulit na nagtatapon ng malapot na likido. Dahil dito, lalong naging kumbinsido ang investigador na ang kusina ay hindi lamang lugar ng pagluluto, kundi ang pangunahing lugar kung saan isinagawa ang pagtatangkang burahin ang mga bakas. Binuksan ng investigador ang isang kabinet, at sa likod ng ilang lalagyan, nakita ang isang malaking sangkalan na may hindi pangkaraniwang mga gasgas, masyadong malalim at hindi pantay, na tila dumaan sa matinding puwersa. Binalot ito at itinala bilang ebidensya, habang si Elena ay nagsimulang magpakita ng emosyonal na kawalang tatag, nanginginig ang mga kamay at hirap huminga. Ang kasukdulan ng paghahalughog ay nang matagpuan ng ahli forensic sa ilalim ng mesa ang isang maliit na basahan na nakatago sa isang siwang. Nang buksan ito, nakita ang mga tuyong mansa ng kulay kape na malinaw pa ring makikilala bilang organikong materyal. Sinabi ng ahli forensic na ang basahang ito ay posibleng maging susi sa kaso. Tila nawalan ng malay si Elena nang ilagay ang basahan sa isang evidence bag. Sa pagtatapos ng pagsisiyasat, tumayo si Detective Cruz sa gitna ng kusina, pinagmamasdan ang buong silid na ngayon ay puno na ng mga marka ng ebidensya. Napagtanto niyang ang kanilang natuklasan ay tuluyang nagpabago sa direksyon ng investigasyon. Hindi pa nila nakuha ang lahat ng sagot, ngunit malapit na sila sa isang bagay na nakapangingilabot, isang bagay na sinubukang itago sa ilalim ng init ng kalan at kumukulong tubig. Seryoso niyang isinara ang kanyang notebook at sumenya sa kanyang team na ihanda ang lahat ng ebidensya para dalhin sa laboratorio. Alam nilang sa gabing iyon, ang katotohanan ay sa wakas ay nagsimula ng umahon mula sa likod ng singaw na matagal nang bumalot sa kusinang iyon. Lahat ng ebidensyang nakuha mula sa kusina, mula sa malabong likido sa malaking kaldero hanggang sa maliliit na pirasong dumikit sa filter ng drain, ay agad na dinala sa crime laboratory sa Camp Crame para sa isang serye ng siyentipikong pagsusuri. Ang team ng forensic ay nagtrabaho ng may matinding pag-iingat dahil alam nilang bawat resulta ay magiging pundasyon sa pagtukoy kung ang kaso ay tunay ngang nagsasangkot ng isang matinding krimen. Hinihintay ni Detective Cruz ang resulta na may iba't ibang posibilidad sa kanyang isipan, ngunit sa kanyang puso,
mayroon na siyang malakas na kutob na isang bagay na hindi mailarawan ang nangyari sa loob ng bahay na iyon. Sa unang yugto ng pagsusuri, pinaghiwalay ng mga ahli forensic ang sample ng likido mula sa kaldero at isinailalim ito sa muling pagpapakulo at pagsusuri sa kemikal na komposisyon. Ang paunang resulta ay nagpakita na ang likido ay naglalaman ng mataas na konsentrasyon ng collagen na matatagpuan lamang sa tissue ng mga buhay na nilalang, lalo na sa tissue ng tao na dumaan sa matagal na pagpapakulo sa napakataas na temperatura. Nagdulot ito ng mahabang katahimikan sa laboratorio. Walang karaniwang pagkain ang makalilikha ng ganitong kemikal na komposisyon. Nang matanggap ni Detective Cruz ang ulat, agad niyang napagtanto na ang kaldero ay hindi ginamit para sa simpleng pagluluto, kundi para sa isang bagay na mas malagim. Sunod, ang mga maputlang piraso na natagpuan sa filter ng drain ay sinuri gamit ang EFT analysis at mikroskopikong pagsusuri. Natuklasan nilang ang mga piraso ay may istrukturang katulad ng matitigas na tissue na karaniwang matatagpuan sa mga bahagi ng katawan na may mataas na densidad. Ang EFT na nakapaloob dito ay tumugma sa sample ng buhok na naunang kinuha mula sa silid ni Marco na nagresulta sa halos perpektong tugma. Ito ang naging matibay na ebidensya na ang isang taong may parehong biolohikal na pagkakakilanlan kay Marco ay dumaan sa isang pisikal na proseso sa loob ng kusina. Hindi pa doon natapos. Ang maliit na basahan na natagpuan sa ilalim ng mesa ay nagpakita rin ng mga organikong mansana, matapos suriin, ay naglalaman ng hemoglobin ng tao na dumaan sa proseso ng pagpapakulo bago masipsip ng tela. Ang pattern ng mansa ay nagpapakita na hindi ito natural na nahulog, kundi nagmula sa direktang kontak sa isang mainit na ibabaw o kumukulong likido, na lalong nagpatibay sa hinala na ang kusina ay ginamit bilang lugar ng pagtatanggal ng pisikal na ebidensya. Ang sangkalan na natagpuan sa kabinet ay nagpakita ng hindi pangkaraniwang malalalim na gasgas. Nang kuna ng sample ang ibabaw nito, natuklasan na ang mga gasgas ay naglalaman ng organikong residue na hindi maaaring magmula sa gulay o karaniwang karne. Ang mikroskopikong istruktura ng residue ay nagpakita ng mga pira-pirasong selula ng tissue ng tao, isang indikasyon na ang sangkalan ay ginamit para sa isang gawaing lampas sa normal na gamit sa kusina. Tinanggap ni Detective Cruz ang ulat na may tensyonadong mukha. Nang pagsama-samahin ang lahat ng resulta mula sa laboratorio, isang malinaw na larawan ang nabuo. Si Marco ay hindi kailanman umalis ng bahay. Sa halip, bawat resulta ay tumuturo sa konklusyon na ang kanyang katawan ay dumaan sa isang matinding proseso sa loob ng kusina, at ang bahagi ng kanyang mga labi ay posibleng itinapon sa pamamagitan ng kanal o sa matagal na pagpapakulo. Binasa ni Detective Cruz ang huling ulat na may mabigat na paghinga, na pagtatantong ang katotohanan kanilang hinihinala ay mas madilim pa kaysa sa kanilang inaakala. Si Elena, na sa loob ng ilang araw ay pinanindigan ang kanyang kwento, ay ngayon ay nahaharap sa siyentipikong ebidensya na hindi kayang pabulaanan ng luha o anumang paliwanag. Nang ipakita ng investigador ang mga resulta ng forensic, ang likido sa kaldero, ang mga piraso ng tissue, at ang residue sa kanal na tumutugma sa biolohikal na pagkakakilanlan ni Marco. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang nanghina at ang kanyang tingin ay nawalan ng laman, na para bang ang lahat ng kasinungalingang kanyang binuo ay gumuho sa isang iglap. Bagamat sinubukan niyang itanggi, ang kanyang boses ay wala ng lakas. Si Detective Cruz, na mula pa sa simula ay nakaramdam na may mali, ay ngayon ay buo na ang paniniwala na nasa tamang landas sila. Dahil sa siyentipikong ebidensya, ang investigasyon ay pumasok sa isang bago at mas tiyak na yugto, ang paghahanda para sa pag-aresto at mas malalim na interogasyon. Ang katotohanang matagal nang nakatago sa likod ng singaw ng kusina ay sa wakas ay nabuksan, at alam ng investigador na ang paglalakbay tungo sa ganap na pagbubunyag ay nagsisimula pa lamang. Ngunit ang pinakamatibay na pundasyon nito ay tiniyak na ng agham. Dahil sa mga resulta ng forensic na nagpapakita ng matibay na koneksyon sa pagitan ng mga organikong sample sa kusina at ng pagkakakilanlan ni Marco, nagpasya si Detective Cruz na oras na para arestuhin si Elena. Bawat minutong lumilipas ay maaaring magbigay sa kanya ng pagkakataong alisin ang natitirang ebidensya o magplano ng pagtakas. Kumilos ang team pagsapit ng hapon, nang ang paligid ay nagsisimula ng huminahon, umaasang mababawasan ang gulo at magiging maayos ang proseso. Nang kumatok sila sa pinto at ipakita ang warrant of arrest, natigilan si Elena, namumutla ang mukha na para bang gumuho ang kanyang mundo.
Sinubukan niyang umatras habang nakakapit sa hamba ng pinto. Ngunit sinabi ng investigador na kailangan niyang sumama sa istasyon para sa karagdagang tanong dahil ang mga resulta ng forensic ay nakahanap ng ebidensyang hindi maipaliwanag ng kanyang kwento. Nang pusasan ang kanyang mga pulso, nagsimulang manginig ang kanyang mga balikat at paulit-ulit niyang sinasabing isa lamang itong malaking hindi pagkakaunawaan. Ngunit wala ni isang pulis ang naapektuhan, nasaksihan nila kung paano binuo ng mga recording, pisikal na ebidensya, at resulta ng laboratorio ang isang tuwid na linya patungo sa isang hindi mapabulaan ng konklusyon. Sa interrogation room, umupo si Elena sa isang bakal na silya. Ang kanyang mga kamay ay hinihimas ang manggas ng kanyang damit, nagpapakita ng pagkabalisa na hindi na niya maitago. Sinimulan ng investigador ang proseso sa isang mahinahong tono. Ipinapaliwanag na hindi sila naghahanap ng pilit na pag-amin, kundi nais nilang marinig ang higit pa sa kwentong paulit-ulit niyang sinasabi. Ipinaalala nila na bawat sagot niya ay direktang ikukumpara sa ebidensya, kaya't wala na siyang puwang para baluktutin ang katotohanan. Inilatag ng investigador ang ilang larawan mula sa forensic sa mesa, ang sample ng likido mula sa kaldero, ang mga piraso ng tissue mula sa filter, at ang resulta ng FE analysis. Nang tingnan ito ni Elena, nawala na ang natitira niyang kahinahunan. Nagsimula siyang umiling habang tinatakpan ang kanyang bibig, na tila sinusubukang pigilan ang isang sigaw. Pinanatili ng investigador ang katahimikan, hinahayaang gumana ang emosyonal na pressure. Sa wakas, sinubukan ni Elena na magbigay ng bagong paliwanag na ang mga ebidensya ay isang maling interpretasyon lamang at marahil ay nasugatan si Marco sa kusina bago umalis kaya't may naiwang mga bakas. Ngunit agad na sinira ng investigador ang argumentong iyon, ipinapakita ang pagsusuri na nagpapatunay ng matagal na pagpapakulo, isang bagay na hindi mangyayari sa isang simpleng aksidente. Nanahimik siyang muli, mas matagal ngayon, habang ang kanyang mga mata ay gumagalaw ng walang pokus, nagpapakitang nawawalan na ng lohika ang kanyang isipan. Nang simulang palalimin ng investigador ang mga tanong tungkol sa mga aktibidad na nakunan ng kamera, lalong nabalisa si Elena at sinubukang ilihis ang usapan. Ngunit sa tuwing gagawin niya ito, ibinabalik ng investigador ang pag-uusap sa mga konkretong ebidensya. Ipinaliwanag nila kung paano malinaw na ipinapakita ng recording ang kanyang pagtatapon ng malapot na likido at ang kanyang paghahalo sa malaking kaldero sa hindi pangkaraniwang oras. Lalong tumindi ang mental na pressure nang ipakita ng investigador ang larawan ng maliit na pirasong nahulog mula sa sako, isang imahe na naging simbolo na anuman ang kanyang itinatago ay hindi lamang naitala, kundi napatunayan din ng agham. Sa puntong ito, nanghina na ang katawan ni Elena. Napasandal siya sa upuan at huminga ng malalim na para bang sinusubukang alisin ang isang mabigat na pasanin. Nakita ng investigador ang pagbabagong ito bilang isang senyales na malapit na siyang sumuko. Ginamit nila ang sandaling iyon upang dahan-dahang magtanong tungkol sa kanyang personal na relasyon. Nang banggitin ng investigador ang posibleng emosyonal na tensyon o mga alitang hindi niya inamin, sa wakas ay nagpakita si Elena ng ibang reaksyon. Yumuko siya at bumagsak ang mga luhang hindi na mukhang manipulasyon, kundi isang tunay na anyo ng takot at kawalan ng pag-asa. Pinanatili ng investigador ang mahinahong tono, sinasabing anuman ang katotohanang itinatago niya ay lalabas pa rin sa pamamagitan ng karagdagang ebidensya. Kaya't ang tanging magagawa niya ngayon ay ipaliwanag kung ano talaga ang nangyari bago mahuli ang lahat. Sa mahabang katahimikan na bumalot sa silid, sa wakas ay nagsalita si Elena sa isang napakahinang boses. Bagamat hindi pa ito isang buong pag-amin, malinaw na ipinapakita nitong nagsisimula ng gumuho ang kanyang depensa. Nagkatinginan ang mga investigador, alam na nasa isang mahalagang sandali sila. Ilang patong na lang at ang katotohanan ay ganap ng mabubunyag. Dahil sa hindi matututulang siyentipikong ebidensya at sa tumitinding emosyonal na pressure, si Elena ay nasa punto na kung saan ang kasinungalingan ay hindi na makapagliligtas sa kanya mula sa mabigat na katotohanang kailangan niyang harapin. Matapos ang ilang oras na interogasyon na unti-unting sumira sa kanyang emosyonal na depensa, sa wakas ay pumayag si Elena na ikwento ang karamihan sa mga pangyayari, bagamat ang kanyang mga salita ay madalas na napuputol, na para bang siya mismo ay hindi kayan harapin ang mga alaalang matagal na niyang sinubukang ibaon. Hindi siya pinilit ng investigador na magbigay ng labis na detalye, dahil ang kanilang pangunahing layunin ay maunawaan ang daloy ng mga pangyayari, hindi ang pilitin ang isang pag-amin na nagsasamantala sa trauma.
Sa isang garalgal na boses, sinimulan niyang ipaliwanag kung paano tumindi ang tensyon sa kanilang pagsasama sa mga nakalipas na buwan, lalo na nang magsimulang maging problema ang pera at hindi na naging maganda ang kanilang relasyon. Inamin niyang ang maliliit na pagtatalo ay madalas na nauwi sa mahabang debate. Bagamat kilala si Marco bilang isang tahimik na tao sa mata ng mga kapitbahay, sinabi niyang sa loob ng bahay, ang galit nito ay minsan lumalabas sa anyo ng matataas na tono at pagwawalang bahala na nagpaparamdam sa kanya na siya ay nasusukol. Napansin ng imbestigador na ang bahagi ng kwentong ito ay tila isang huling pagtatangka upang makakuha ng simpatya. Inilarawan niya ang gabing iyon bilang kasukdulan ng lahat ng naipong tensyon nang muli silang nagtalo tungkol sa kanilang lumalalang sitwasyon sa pananalapi. Sinabi niyang ang bahay ay napuno ng tensyon at pareho silang hindi na nakontrol ang kanilang emosyon na nagresulta sa isang sitwasyong hindi na makontrol na nagdulot sa kanya ng takot. Hindi na nagtanong ang imbestigador ng mga detalyadong paliwanag tungkol sa sandaling nag-udyok sa trahedya dahil naiintindihan nilang may mga etikal na hangganan. Ang mahalaga ay ang pag-amin na may nangyari ng gabing iyon na nagtulak sa kanya na gumawa ng isang matinding hakbang. Sa kanyang kwento, inilarawan ni Elena kung paano siya nakaranas ng matinding panik matapos ang pangyayari na naging dahilan upang hindi na maging malinaw ang kanyang pag-iisip. Pakiramdam niya ay wala siyang matatakbuhan o mahihinga ng tulong. Inamin niyang matagal siyang nakatayo sa kusina, nanginginig, sinusubukang unawain kung ano ang nangyari at kung paano haharapin ang mga kahihinatnan ng hindi mag-iiwan ng bakas. Sa puntong ito, naunawaan ng imbestigador kung bakit naging sentro ng lahat ang kusina. Inamin ni Elena na pinili niya ang silid na iyon upang gawin ang mga kilos na inakala niyang makapag-aalis ng ebidensya, bagamat sa huli ay nag-iwan ito ng maraming bakas na hindi niya nabura. Inamin niyang bawat kasunod na kilos ay ginawa sa ilalim ng matinding takot at wala ni isa man sa kanyang mga hakbang ang tunay na planado. Lahat ay nagmula sa kombinasyon ng panik, emosyonal na pressure, at kawalan ng pag-asa. Nang makita niya ang kalagayan sa kusina matapos ang pangyayari, lalong naging malabo ang kanyang isipan at pakiramdam niya ay ibang tao ang gumagawa ng lahat ng iyon, hindi siya. Naunawaan ng imbestigador na ito ay posibleng isang karaniwang psikolohikal na tugon, ngunit itinala pa rin nila ang bawat detalye para sa rekonstruksyon. Sa rekonstruksyon na isinagawa sa istasyon, ipinakita ni Elena kung paano niya inilipat ang ilang mga bagay at inayos ang kusina upang magmukhang malinis. Sinundan ng imbestigador ang kanyang paliwanag, pinapansin kung paano niya inilarawan ang kanyang pagtatangkang itapon ang ilang likido sa kanal at burahin ang mga tira-tirang maaaring mag-ugnay sa kanya sa pangyayari. Ang rekonstruksyon ay hindi ginawa sa paraang graphic, ngunit sapat na upang magbigay ng isang pangkalahatang ideya kung paano isinagawa ang pagtatangkang burahin ang mga bakas sa loob ng ilang gabi. Inamin din niya na ang mga malalaking sako sa recording ay naglalaman ng mga bagay na hindi niya alam kung paano itatapon, kaya't nagpasya siyang ilipat ang mga ito sa timba o kaldero para sa unti-unting pagtatapon. Nang tanungin kung bakit niya pinili ang paraang iyon, sumagot siya sa isang mahinang boses na wala siyang rasyonal na pag-iisip sa sandaling iyon at nais lamang iwasan ang kanyang pinakakinatatakutan, ang pagkatok ng pulisya sa kanyang pinto. Sa huling bahagi ng rekonstruksyon, tinanong siya kung bakit niya pinanindigan ang kwentong umalis si Marco papuntang Cebu. Tinitigan niya ang mesa ng matagal, pagkatapos ay sinabing iyon lamang ang kwentong naisip niya sa gitna ng panik, at habang tumatagal, ang kasinungalingan ay naging isang mabigat na pasanin sa isip. Sa pagtatapos ng rekonstruksyon, mas buo na ang pag-unawa ng imbestigador sa trahedyang naganap. Bagamat maraming bahagi ang hindi ipinaliwanag ng detalyado para sa mga etikal na dahilan, ang pangkalahatang daloy ay sapat na para sa mga legal na hakbang. Umupo si Elena na may walang laman na tingin na pagtatantong anuman ang kanyang itinago ay wala nang mapagtataguan. Ilang linggo matapos ang rekonstruksyon, ang korte sa Quezon City ay napuno ng isang mabigat na katahimikan nang sa wakas ay harapin ni Elena ang proseso ng batas. Inilatag ng taga-usig ang lahat ng ebidensya ng sistematiko, mula sa mga recording hanggang sa mga resulta ng laboratorio na nagpapatunay na si Marco ay hindi kailanman umalis. Bawat paliwanag ay nagpabigat sa kapaligiran. Nakayuko si Elena, paminsan-minsan ay kinakagat ang kanyang labi, na para bang sinusubukang pigilan ang isang panloob na pagyanig.
Sinubukan siyang ipagtanggol ng kanyang abogado, sinasabing siya ay nasa ilalim ng matinding psikolohikal na pressure. Ngunit hindi nito nabura ang katotohanang ang kanyang mga kilos ay isinagawa ng may kamalayan sa loob ng ilang araw. Nakinig ng mahinahon ang hukom sa magkabilang panig. Nang sa wakas ay basahin ang hatol, muling nanahimik ang silid. Napapikit na lamang si Elena nang marinig ang mahabang sentensya ng pagkakakulong na ipinataw sa kanya. Idiniin ng hukom na anuman ang dahilan ng kanilang alitan, walang sitwasyon ang makapagbibigay katwiran sa isang matinding kilos na nagresulta sa pagkawala ng buhay at sa pagtatangkang burahin ang katotohanan. Ang desisyon ay nagtapos sa isang mahaba at nakapapagod na investigasyon, ngunit nagbukas din ito ng puwang para sa pagninilay. Matapos ang paglilitis, ang mga residente sa Barangay Santa Clara ay dumaan sa isang mahirap na yugto ng paghilom. Ang bahay na dati ordinaryo ay nag-iwan na ngayon ng isang nakapangingilabot na alaala. Marami sa kanila ang nagsabing hindi nila kailanman naisip na ang ganitong trahedya ay maaaring mangyari sa kanilang tabi. Para sa mga investigador, ang kasong ito ay isang matinding paalala na ang krimen ay hindi laging nagmumula sa madidilim na lugar o sa mga kahinahinalang tao, kundi madalas sa mga espasyong tila tahimik at sa mga taong tila namumuhay ng normal. Natutunan nilang ang katotohanan ay madalas na nagtatago sa likod ng mga detalyeng hindi nakikita, at ang kanilang trabaho ay tiyaking ang mga detalyeng iyon ay hindi mawawala. Bawat maliit na hakbang, bawat kakaibang amoy, at bawat kilos sa gabi ay naging bahagi ng isang malaking palaisipan na sa wakas ay nagbunyag ng isang katotohanang halos walang sinumang inakala. Sa pagtatapos ng opisyal na ulat, isinulat ng investigador ang isang pangungusap na naging aral para sa lahat. Maaaring maantala ang hustisya at dumaan sa isang mahabang landas, ngunit sa huli, ito ay palaging lilitaw kapag ang katotohanan ay hindi na maaaring pagtakpan. At para kay Elena, ang lahat ng hakbang na kanyang ginawa upang ibaon ang isang lihim sa singaw ng kanyang kusina ay naging mismong ebidensya na nagdala sa kanya sa hukuman, pinatutunayang walang bakas.